Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Bulkang Bulusan, sumabog. Alert Level 1, itinaas. Pinoy Street Festival sa Canada, nauwi sa trahedya. NFA, pinaigting ang pag-iimbak ng bigas kasabay ng layunin ng BA na maabot ang 20 pesos kada kilo. Dole, pinag-aaralan na ang pagtataas ng minimum wage sa Metro Manila. 6K Drama OST Singers, tampok sa 2025 COSCON na gaganapin sa bansa sa August. At US President Trump, Ukraine President Zelensky nagtagpo sa Vatican. Peace talks kay Putin muling pinagdudahan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, itinaas ngayong umaga sa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan matapos ang naging pagsabog nito pasado alas 4:36 ng madaling araw. Tumagal ng 24 na minuto ang pagsabog ng bulkan na nagbuga ng 4,500 meters na plume, gayon din ang ashfall na naitala sa 9 na lugar sa probinsya ng Sorsogon, Bicol Region. Sa kasalukuyan ay nakamonitor ang PHIVOC sa sakop ng pinsala ng ashfall na dulot ng pagputok ng bulkan. Iba yung pag-iingat ang ipinapaalala sa mga apektadong residente ng Bulusan. Nauwi naman sa trahedya ang masaya sanang Filipino Street Festival na Lapu-Lapu Day Block Party sa Vancouver, Canada. Pasintabi po dahil umakyat na sa 11 ang namatay sa naturang party matapos araruhin ng isang sports utility vehicle o SUV na minamaneho ng 30 years old na lalaki na hinuli ng mga participants ng selebrasyon. Bago ang party na pag-alaman naman ng isang grupo ng mga Pinoy na mayroon ng mga racist verbal attacks laban sa mga black performers na nakaschedule mag-perform sa party. Isa ang Filipino-American singer na si Apple the App sa mga nag-perform at nakaligtas ilang minuto bago maganap ang insidente. Hindi pa makapagbigay ang mga otoridad ng motibo, ngunit sinabi nilang kumpiyansa umano sila na hindi act of terrorism ang dahilan ng insidente. Tinitingnan ring motibo ang mental health issues sa krimen. Samantala, plano ng Department of Transportation o DOTR na palitan ang mga X-ray machine scanner sa kombinasyon ng AI-enabled CCTV cameras, karagdagang security personnel at K9 units para mapabilis ang daloy ng mga pasahero sa Metro Rail Transit 3 o MRT3. Ang naturang aksyon ay isa sa mga solusyon hinggil sa pagsita ni Senator Raffy Tulfo sa naging pagdinig ng Public Services Committee ng Senado kung saan isa sa concern ng senador ay ang mabagal na daloy ng pila sa mga istasyon ng tren dahil sa ilang mga nakitang problema. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, ang naturang mga plano ay makatutulong upang mabawasan ang mahabang pila. Itinanggi naman ng Philippine Navy na nakubkob na ng China ang Sandy Cay na malapit sa Pag-asa Island. Anila ito umano ay diversion tactic para mawala ang atensyon ng publiko sa insidente ng pinaghihinalaang Chinese spy. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Pinasinungalingan ng Philippine Navy ang pahayag ng China na kontrolado o inookupahan na nila ang Sandy Cay na tinatawag na Cheshire Reef ng China. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, wala namang namataan sa naturang sandbar base sa pagmonitor ng AFP, BFAR at Coast Guard. Kaya naman ayon kay Trinidad, diversionary tactics lamang umano ang naging pahayag ng China para mawala ang atensyon ng publiko sa mga insidente ng hinihinalang Chinese spies at troll farms ng Chinese Embassy.
Base kasi sa pahayag ng China nitong weekend, kontrolado na umano nila ang Sandy Cay na parte ng Spratlys Islands. Mayroon kasing kumakalat na litrato ng mga Chinese na hawak ang flag na umano'y nakatayo sa Sandy Cay. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, dapat na umanong tigilan ng China ang umano'y cheap stunt o panlilin lang sa publiko ukol sa isyu ng pinag-aagawang teritoryo. Panawagan pa niya dapat na respetuhin ang international law. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, isang drama o photoshoot gimmick lamang ang ginawang aksyon ng China. Paggigiit ng senador, 2 nautical miles lamang ang layo ng Sandy Cay mula sa Pag-asa Island, kaya naman pagmamay-ari ito ng Pilipinas. Umaasa naman si Hontiveros na maghain ng protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China kaugnay ng naturang issue. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ating ulat panahon, isang low-pressure area ang namumuo ngayon sa silangan ng General Santos City. Ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto sa Mindanao. Easterlies naman ay nakakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Pro-China PR firm posibleng ipatawag sa pagdinig ng Senado. PCG nagsagawa ng hakbang kontra human trafficking sa baybayin ng Palawan. NFA pinaigting ang pag-iimbak ng bigas kasabay ng layunin ng DA na maabot ang 20 pesos per kilo. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force.